Ang galing nyo lumapit sa mga tao, ang galing nyo lumapit sa mga botante. Pag magpapanahon na ng eleksyon, puro kayo tulungan nyo kami. Tapos pag nandiyan na kayo sa pwesto, sino tinutulungan ninyo? Mga maiinit na usaping politika, hihimayin at masusing tatalakayin. Wala ba kaming maririnig sa inyo na na para sa bayan naman, puro sarili, pero kami mga tao, hindi nyo tinutulungan, yung mahihirap, hindi nyo tinutulungan. Walang iya naman. Mga issue sa mundo ng showbiz, kikilatisin, kichikahin. Nang nag-iisang Batang Manilenyo, sino pa nga ba? Kundi si Batang Maynila Toits. Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila Toits. Tuluyan na po nga nakulong etong sinungaling na si Morales mga kababayan. Ayan sa ating screen. Ayan po, nakakulong na po dun sa loob ng Senado. Etong ubod ng sinungaling na si Jonathan Morales. Siya po ay sinight na for contempt ni Senator Jinggoy Estrada dahil sa paulit-ulit na pagsisinungaling. Alam nyo, dapat nga maaga-aga pa na contempt ito eh. Humaba-haba pa eh. Kung tutuusin, dapat tumpa to na contempt eh. Ito mga kababayan yung video na kung saan pababa siya dun sa sa kulungan niya sa Senado. Pero bago yan guys, pakita ko muna sa inyo yung nangyari. Bakit ba na-cite for contempt itong si Morales? Dahil nga dyan sa paulit-ulit na pagsisinungaling nitong tulongges na ito. Diyan po sa Senado, panoorin muna natin to saglit. Bakit ka nagsabi dyan na no? Then maybe this committee will agree with you. Pero kung wala kang mabigay na maganda explanation, kung bakit ka naglagay dyan ng no instead of NA. Halimbawa, kung alanganin ka, not applicable. Ganun na lang. No, Your Bakit Honor. no ang nilagay mo dyan? Yung paglalagay ng no na yan, hindi ko po yan nilagay, Your Honor. Sino naglagay? Sandali, sino naglagay yan? Wala po akong nilalagay na ganyan, Your Honor. Ako po, pagka ganyan, yung mga entry po na ganyan, hindi ko po sinasagutan, Your Honor. Kahit NA, sandali. Yung po, Your Honor, Mr. Chairman, yan po, kabilang dun sa aking mga personal file. Kaya nga po nung sinasabi ko nga po, nag-comply ako dahil hiningi po sa akin. Sa katunayan nga po, hiningan po nga ako ng kopya ng service record ng recruitment committee. At doon po, nakalatag po lahat ng aking mga ayun sa serbisyo. Imposible po na papayag ang PIDEA ng mga ganyang entry, hindi po yung ganun. Your Honor, ako po, dumaan ako sa recruitment process. Mahigpit na recruitment process. Ulit na yung dumaan ka sa recruitment process eh. Yun po yun. Mr. Tanong ko lang sa'yo, ibig mo sabihin, hindi ikaw nag-check nitong no? Ha? Ibig sabihin, hindi ikaw nag-check nitong no na tinanong sa'yo, have you ever been separated from... Yes, Your Honor. Hindi ikaw nag-check Hindi ng po, no? Your Honor. Hindi po, Your Honor. Kaya nga, Your Honor. Mr. Chair, sandali Mr. lang. Chairman. Mr. Chair, tinanong ko kanina kung pirma niya ito. And he already admitted na pirma niya ito. Tinanong ko rin kung handwriting na ito. First question, kanina tinanong, is this your handwriting? Sabi niya, hindi niya maalala. Nung present ko ulit yung kanyang, itong PDF sa kanya, pinag-aralan niya, inamin niya na handwriting na raw niya. Now, he is denying na hindi niya sinagot itong isang question. Sino naglagay ng no? Multo? Your Honor, ito yan yung mga naiwan ko ron. Did you, PIDEA. Sila may galing, sa kanila galing yan, Your Honor. Sa inyo raw galing to, kayo raw nag-check nung fill in the blanks nito. Your Honor, I am not Jonathan Morales. PIDEA is not Jonathan Morales. Mr. Chair. Mr. Chair. Yes, go ahead. I move that he be cited in contempt. There's a motion. For continuously lying before this committee. There's a motion of Senator Jinggoy Estrada that the resource person is cited in contempt. Any objection? Hearing none, Mr. Jonathan Morales is hereby cited in contempt before this committee. Bring him down. Mr. Chair, please instruct the Sergeant at Arms. Sergeant at Arms, siguruhin nyo hindi magkasamang kwarto yan dalawa, ha? Hiwalay. Thank you. Hiwalay sila. I just want to be fair in this committee. I just want to be fair and to be transparent to everyone. That's all.
Hiwalay ninyo silang dalawa. Wag silang, ilang bang room natin sa baba? Dagan pa? Ihiwalay ninyo. Okay, sige, thank you. Okay, so yan mga kababayan. So na-contempt na po. Natuluyan na. Etong si Jonathan Morales. At ayan, pinababa na dyan sa ilalim. Dyan sa Senado. Dyan sa kulungan dyan sa Senado. Magkahiwalay sila ni Bicoy. Si Bicoy, busog na eh. Kanina pa chicha dun sa Senado eh. Okay, ba't hindi kaya pinagsama? Dapat pagsamahin tong dalawa na to eh, no? Para magkaalaman eh. Diba? Dapat pagsamahin eh. Ito, guys, panoorin natin yung video ng pababa itong si Jukebox King. Pababa po sila. Papunta po dyan sa kanilang kulungan dyan sa Senado. Tingnan nyo At parang sanay na sanay siya kasi pangiti-ngiti pa to si Jukebox King eh. Ito, baka panoorin natin mga kababayan. Yung kalbong kumikintab siya yun. Parang alam na alam niya yung pupuntahan. Siya pa yung nauuna eh. Ilang beses na kaya nakakulong to rito? Nakulong na ba to rito? Ba't kabisado niya kung saan siya pupunta? Nauna pa siya doon sa escort eh. Di ba? Ayun kasi ninyo pangiti-ngiti pa si Jukebox King tingnan natin. Ayan sanay na sanay talaga mga kababayan eh. Nakangiti pa eh. Nakangiti pa talaga to si Jonathan Morales si Jukebox King eh. Iyak na naman si neto. Si Maharlika neto. Bini Maharlika, hindi kaya na konsensya ko na makulong ka. Hindi kaya na konsensya, wala nga, ikaw nga nagpasimula nito kaya palpak na naman yung plano nila Maharlika. Pati yung bossing nila. Talaga itong mga to. Ayan tingnan niyo mga kababayan, nalakihan natin talagang umingiti pa siya eh. Very happy. Siguro tuwa-tuwa siya sa pinagagawa niya kanina Niloloko-loko niya si Jingo Estrada, pinaikot-ikot niya yung mga senador. Siguro tuwan-tuwa siya sa pinagagawa niya eh. At ngayon, nandiyan na siya yan nasa ilalim na. Magkabilang kwarto lang sila ni Bicoy. Lugi ka kay Bicoy. Si Bicoy busog na. Ang dami nang kinain. At tuloy natin. Attorney Batong, pwede ba? Sir, mamaya na po sir, tatanong muna natin ha. Tanong natin. Ano na sir? Okay, sige. Thank you sir. Saan nakakulong siya? Si Picoy. Wala pa po sir. Producer ka kanina? Thank you sir. Si Picoy Si Bicoy talaga. Ganun pa Duterte ba to? Si Bicoy. Si Bicoy talaga na laki na siya, busog na eh. Naghihiling kanina, subo ng subo, dami sinusubo eh. Ano ba to? Duterte ba to? Duterte. Ano ba to si Bicoy? Si Bicoy papunta rin sa kulungan niya, sabay kamot. Nakalaw Duterte, sabay kamot eh. Loko talaga to si Bicoy, comedy.
Ayan mga kababayan. So yun yun. Ayan mga kababayan. Contempt. Kulong. Etong dalawa, si Bicoy at etong si Jonathan Morales na ubod ng sunungaling na jukebox king. Alang iya. So iyak na naman ang mga DD shit nito mga kababayan, maging si Maharlika iyak sigurado dito. At kunyari paiyak-iyak pa yan dyan sa kanyang vlog kunwari. Hindi ko sinasadya. Hindi ko naman gusto na mangyari sa ito, Mr. Morales. Sa totoo lang, naiiyak ako, Mr. Morales, ang nangyayari sa'yo. Pero may papagurgur ka. Nakita ko yung title ni Maharlika eh. Na-contempt ako, papagurgur da. Ito lang guys Ito lang Napakababaw naman na dahilan kung ipapagurgur to ni Presidente Marcos. Dahil wala naman napatunayan eh. Ano ba napatunayan niya sa Senado? Napatunayan lang na sinungaling. Etong si Morales, ay lang napatunayan dyan. Pero ibang mga wala namang napatunayan eh. So sa tingin niyo bakit ipapagurgur ni Presidente Marcos ito? Ito ang pwede mangyari dyan mga kababayan. Baka magurgur yan, kung sakali magurgur yan, malamang kagagawa niya ng iba. Ayun yung nakakatakot doon. Baka kagagawa ng iba, tapos ang mangyayari, ibibintang kay Presidente Marcos. Baka gabing sakripisyo, etong si Mr. Jukebox King. Yan po ang nakakatakot dyan. Pero yung gugurgurin ni Marcos, ba't gugurgurin ni Marcos to? Wala namang kwenta. Puro invento, kwento-kwento yung sinasabi. Ayan, napatunayan nga, kaya ka nga na-contempt dahil ubod na sinungaling mo eh. Kaya ka nga napunta niyan sa sa ilalim ng Senado eh. Dahil puro kasinungalingan yung sinasabi mo. So bakit pagugurgur ni Presidente Marcos o ni First Lady? Ito lang sa sinasasabihin ko sa inyo mga kababayan, kung sakali man na magurgur ito, mga kababayan, si Morales. Hindi po si Marcos ang magugurgur diyan. Alam niyo magugurgur diyan? Malamang ang magugurgur dyan, dali lang, pakita ko lang sa inyo para tapos natin. Para naka-stop tayo. Ayan. Teka. Ayan. Kung sakali man magugurgur, itong si Morales, hindi po manggagaling yung gugurgur sa Marcos administration. Kasi walang reason, wala akong nakikitang dahilan para gawin nila yan kay Morales kasi walang credibility, wala pong maniniwala at wala pong naniniwala dito kay Morales. So sakali mang may mangyari dito, ito po ay magiging sacrificial lamb. Hindi pala sacrificial lamb kasi yung lamb kasi maamo eh. Siguro kambing. Sakripisyong kambing. Ayan, kasi yung kambing. Maganon lang ng ganon yung kambing. Kaya sacrificial na kambing ito. Kaya kung sakali magurgur ito, lagi sinasabi kasi ni Maharlika yan magugurgur ka. Nalulungkot ako kasi nailagay kita sa alanganin yung buhay mo, pamilya mo, nalagay ko sa alanganin. Pasensya ka na. Naiiyak ako. Sabi ni Maharlika dun kay Morales, naiiyak ako. Nalulungkot ako, Mr. Morales. Pero sa totoo lang scripted. Diba? So, yan mga kababayan. Yung kinahinat na ng ubod na sinungaling na jukebox king mga kababayan. Andiyan na po sila sa ilalim. Dapat, hindi dito dapat dalhin ito doon sa talagang kulungan Wala bang, ito lang bang kulungan ng sinungaling? Naka-aircon pa yan. Gastos na naman to sa kaban ng bayan Siyempre, libre pagkain ni Morales, libre aircon. Ay, nako. So, yan mga kababayan. Yan na po. Nangyari na ang dapat mangyari. Nakakulong na po. Etong si Morales dahil po sa kanyang ubod ng kasinungalingan
at patuloy na pagsisinungaling dyan po sa Senado. Pero yung Maharlika, gagawa ka lang ng kwento, yung witness mo sinungaling. Wala man lang napatunayan. Ang napatunayan lang, sinungaling siya. At napatunayan na ang talagang kanyang layunin ay siraan si Marcos at si First Lady. Yun lang ang napatunayan dyan eh. Kahit sino tanungin mo, yun ang dahilan eh. Kaya sila nandyan eh. Mga pide-pide-elix na yan, dahi-dahilan lang yan, pero ang talagang purpose nila para siraan si Marcos at si First Lady. Yun lang po ang totoong dahilan nila dyan, kaya sila nandyan. Kaya dapat lang na itong si Jokebox King ma-cite for contempt at magdusa dyan sa pagsisinungaling na ginawa niya. Ito si Bicoy de. At least si Bicoy busog. Di ba mga kababayan? Sabi siguro ni Bicoy, bahala kayo dyan, basta ako kakain. Lakas lumamon. Ayan mga kababayan, latest natin dito sa circus dyan po sa Senado. Nakita nyo naman ang mga karakter, yung mga clowns. At tingnan natin kung ano mangyari sa mga susunod pang mga araw. Alright, so yun lang po. Muna mga kababayan, tutok-tutok lang po sa Batang Maynila Toy sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.